Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, for our first reading for today, Wednesday, wala pa rin po akong masyadong boses. Pagpasensyahan nyo na lang po, no? Pero magbibigay po ako ng first reading of the day today. Kamusta po ang inyong pakiramdam? Lahat po kayo. Sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan. No, sana po ay napanood nyo na po yung ating first, second, and third reading for the day kahapon. No, nag-make sure po ako na magkakaroon po kayo ng first and second reading and third reading of the day kahapon. So I hope na nag-resonate po sa inyo and nagustuhan nyo po ang ating reading of the day. Ngayon po, hindi ko alam kung ano po ang makikita natin sa reading of the day. Kaya, simulan na po natin ang ating reading of the day. Wait, kailangan ko lang po burahin itong ating title kahapon. Okay. So, ang ating reading of the day ay atin na pong sisimulan. Ano po kaya ang makikita natin sa first reading of the day today? Balasahin lang po muna natin. Pasensyahan nyo na po ako ay may strepsils para hindi mangati ang aking lalamunan. Okay, pili na po tayo ng 10. Huwag niyo po i-skip to, ha. Imagine niyo po na kayo ay aking hinuhulaan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Balasahin lang po natin. So, kung makita nyo balasado po siya. Para alam nyo po na nabalasa po nating maigi ang ating baraha. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Patience in finding meaning. There's hope in somehow po, kahit papano sa cards nyo ngayon, nakikita ko po na hinabaan mo po yung pasensya mo sa kanya. And sa nakikita ko po dito, tiniis mo po lahat ng pagbibintang niya sa'yo. Parang ang pinalabas niya po kasi is kasalanan mo bakit siya nagrason, or ikaw po ang reason bakit siya nagloko. Ikaw pa talaga sinisi niya, no? So talagang hinabaan mo po yung pasensya mo, nagmuni-muni ka kung ikaw ba talaga yung may kasalanan, no?
sa naging ano nyo, sa naging naging paghihiwalay nyo. Raulo din to eh. Ikaw daw ang reason bakit siya nagloko. Yan. Yan, ikaw daw po yung reason niya. Bakit siya nagloko? Sira ulo po ito. Sorry. Kung sinisisi ka po niya na ikaw daw ang reason bakit siya nagloko, pero sa totoo lang po, hindi mo to po siya pinabayaan. Lahat po ng suporta na kaya mong ibigay ay binigay mo sa kanya. As a matter of fact, yung teamwork and collaboration, sobra-sobra ka pong nakatutok sa kanya, at talaga pong lahat ng problema nito ay talaga pong iyong sinilusyonan, no? Talagang kung sa nakita ko po talaga dito na somehow you are trying to support everything, lahat ng pangangailangan nito. Even problema niya po sa pamilya niya, ikaw din po ang tumulong. Dati po satisfied naman siya. Diyos ko, binihisan mo pa nga po ito eh, oh. And talagang dati naman po ay okay siya. Bigla-bigla na lang po ito nangyari sa inyong dalawa. Maybe for some of you, because LDR kayo. For some of you, may mga kahinaan po kayo na ginamit niya against you. No? Marami po itong mga reasons na ginamit para to justify po yung kanyang pagluloko sa iyo. Well, as a matter of fact, wag mo pong bilhin yan because ito po ay decision niya na ginawa niya sa sarili niya. There's breakthrough clarity, no? Dapat po isipin mo raw pong mabuti na ito po ay hindi talaga totoo na ginawa niya ito, no? Ginawa niya po ito dahil sa kagustuhan niya po at sarili niyang desisyon. Kaya wag po niyang i-justify dahil siya po ang gumawa ng pagluloko. Oh. Ngayon po na napapasok siya sa conflict, na ngayon po nakakaramdam siya ng guilt, ikaw po ang ginagawa niyang reason to justify para hindi siya makaramdam ng guilt feeling, at para sa ganon ikaw daw po ang makaramdam ng guilt feeling para daw po pag bumalik siya sa iyo parang ikaw ang lumalabas na may kasalanan dito, no? Para madali po siya ulit makapasok sa buhay mo. Well, in fact, hindi po tama yon na wag mo pong bilhin. Minsan ako-question mo po yung sarili mo, ako nga ba yung may kasalanan? No, it's a big no. Kaya kung pwede lang po, wag mo pong bilhin ito, ha? Selfishness, jealousy, and insecurity. This person ay selfish, no? At ito pa po pag ikaw po ang nagkaroon ng iba, there's jealousy. Makakaramdam po ito ng matinding pagseselos at insecurity dahil hindi niya po kayang isipin na yung ginawa mong pag-aalaga po sa kanya ay magagawa mo sa iba, no? Parang kikilabutan po siyang maramdaman na meron ka pong ibang inaalagaan bukod sa kanya, or yung ginawa mo pag-aalaga sa kanya ay gagawin mo sa iba, hindi niya po kakayanin. There's a big jealousy dito sa picture na to. Pero wala naman po siyang ginagawa. Lack of initiative. He is still having the time of his life na mambabae. Actually, si Chabilitang Palaka po, nararamdaman din po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, may galit, insecurity, selos talagang nararamdaman sa inyo si Chabilitang Palaka. Maintaining control, gusto niya pa po na kontrolado ka niya whatever happens. Kung gusto niyang bumalik, babalik ka. Gusto niya pong hawak niya pa rin ang alas sa inyong dalawa. Pero wag mo pong iparamdam sa kanya na alam mo sa iba po sa inyo na nagmamahal, wag mo pong iparamdam na
gano'n na pwede pa siyang bumalik anytime sa'yo. Hindi po yun makakatulong sa sitwasyon nyo, no? Kailangan po palagi mo po sa kanyang parang ipapakita na I can live without you, no? Kayang-kaya kong mabuhay nang wala ka at kayang-kaya kong magmahal ng iba. Ipakita mo po sa kanya na kaya mo pong magmahal ng iba. At hindi ka po mamamatay nang wala siya. Kasi yun po ang kinakalat niya, no? Na mamamatay ka po pag wala siya. Hindi mo kakayanin nang wala siya. Medyo makapal din po ang lalaking to talaga. Yan, no? Parang pakiramdam niya po, hindi mo kakayanin talaga nang wala siya. Everything in your life is connected. Protektado ka po talaga. Kaya wag mo pong sanayin na laging ganon ang tingin niya na anytime na gusto niyang bumalik sa'yo ay patay na patay ka sa kanya. Kasi po, alam ko naman po na spoiled mo itong taong to. And true enough, talagang minahal mo siya. Pero ngayon po, ipakita mo po sa kanya na mas mahal mo na ang sarili mo. There's boredom, na bored po siya sa samahan niyo. Feeling niya, ganun na lang, nawala na siya ng adventure. Pero love is not like that, no? Na kapag hindi na masaya, iiwanan ka na. I remember, meron po ako dati, no, na sinabi niya sa akin na may babae na ako. Hindi niya ngayon namin may babae siya. Ang sinabi niya lang po is, hindi na ako masaya. Kaya, hiwalay na tayo. Parang sa akin lang, nilet go ko siya kasi nakita ko na bata pa to, na ang pakiramdam niya ay ang pag-ibig ay all about happiness. No, it's not, no. Love is a commitment and a choice and a decision na kahit mawala ang pagmamahal, hindi mo po siya iiwanan. Ang alam niya po ay every time na gusto niya, mapapatawad mo siya and you will be back sa each other's arms. Pero at makaka-recover ka po agad pag nagbalikan kayo. Kaya hindi po siya gumagawa ng any move kasi pakiramdam niya po pagdating sa'yo ay victory and success, meaning lagi ka lang pong nandyan. Oh. Lack of purpose, diversion, talaga pong sa dinadivert niya po lahat, no, na kasalanan sa'yo. No, ito po ay narcissist na tao or narcissist kind of partner na ang pakiramdam niya po ay wala siyang pagkakamali. Really, akala niya po wala siyang pagkakamali kasi nga po gina-justify niya lahat. Unexpected good luck. Oh. Sa totoo lang po, ang taong ito ay may unexpected na health issues, minsan up, minsan down, minsan nakakaramdam din to ng paghina or bigla na lang siyang may mararamdamang sakit. Sa iyo po ay yung unexpected good luck, no? Hindi po sa kanya, sa iyo po yung unexpected good luck. Siya po ay minsan palaging masama ang pakiramdam din ito. Because sa dinadala niya po talagang feelings, no? Guilt feelings na mixed emotions. Ayan, no? Meron po siyang resentment and desire to reconcile, pero hindi lang po niya yan, hindi niya lang po yan talaga parang gustong pakinggan, or hindi niya lang po ito talaga pinapakinggan yung kanyang resentment. Matigas talaga siya, gusto niya ikaw ang bumalik sa kanya, pero may desire po siya to reconcile, pero parang sinasabi niya hindi sa kanya manggagaling ang reconciliation kung hindi sa iyo. Oh my God, wag po kayong pumayag, ha? So be wise mga kapatid. So that's it for our first reading for the day. Ikaw daw ang reason bakit siya nagloko. Nakakatawang, nakakabwisit, no?
So that's it for those of you po who wants to have a private reading with me at malaman nyo po kung ang energy na ito ay really sa inyo. Please, no, you can message me at Lady Lee Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena. Yan po ang aking official and only legit FB account. Wala po akong ibang FB account sa pangalang Lady Lee Elena. Okay? So maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Enjoy your Wednesday. No, lagi ko nga po sinasabi sa inyo na life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Huwag nyo lang din po please skip yung ads. Tulong nyo na po yan sa channel natin, ha, mga aking mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. And huwag po kayong maalala sa mga na-reschedule po, no. Haharapin ko po yung mga na-reschedule at babawi po tayo sa inyo. Maraming salamat po dahil sa pag-intindi nyo na masama po ang aking pakiramdam. Okay? At syempre, tao lang din naman po ako. Pagka masama ang pakiramdam, minsan mahina din po yung energy ko kapag private, no? Kasi pag private, talagang lahat buhos ang energy mo rin talaga, no? Iba po ang private sa general reading, no? Though talaga ito po babasahin mo lang. Yun talagang ina-analyze mo po detalyado yung sitwasyon nila, yung pakiramdam ng tao. Kaya yun, maraming salamat po sa pag-intindi nyo po sa akin, no? Mahal na mahal ko po kayo. To all my ever solid and loyalista Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Have a happy Wednesday. And if you like this video, please give me a like and comment down below. And for those of you who will give me a super thanks, I would really appreciate and love that from the bottom of my heart. Thank you so much and God bless you all. Bye!